Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Dito po sa western part ng mundo. At magandang umaga naman po doon po sa mga kaibigan natin sa Pilipinas na nanonood nito. O kung saan sulok man po kayo ng mundo naroroon na nanonood ng aming ikatlong podcast ng Halina't Mag-aral ng Salita ng Diyos. At sa ating pong ikatlong paksa o aralin, muli po si Kapatid Romy ang ating mangunguna para sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Siya ay pangungunahan niya po tayo na ang paksa ay ang banal na kautusan ng Diyos. At sa mga kaibigan po naming nakikinig ito sa YouTube, ay kami po lubos na nagagalak at inyo pong binibigyan ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo po ay kasama sa aming panalangin na nawa ang banal na Espiritu ay hipuin ang inyong mga puso at isipan at kayo ay ma-move na magkaroon ng lalo pang higit na interes na makilala ang Panginoon at tanggapin ang kanyang ang binibigay na regalo para sa atin ang kaligtasan, ang hope. Kaya po bago po tayo magsimula ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, muli po kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sapagkat batid po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na naglalang ng langit at lupa at ng buong sanlibutan at ang may kontrol ng lahat. Ito pong pagtitipon-tipon namin, Panginoon, kada isang linggo, ay hindi po ito aksidente. Ito po inyong binadya. At kaya naman po, Panginoon, inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu na samahan kami. Sapagkat ang nais po namin ay makilala kayo ng lubos at ang mga ibigan po namin na makikinig dito sa pamamagitan sa online o sa YouTube ay magkaroon din ng pagkakataon na makilala kayo. Sapagkat dahil po sa pag-ibig ninyo, sinugo ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang sagipin kami sa aming mga kasalanan at mamatay para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. At Panginoon, dahil po sa inyong pag-ibig, nais po namin din kayong ibigin at makilala ng lubos. Kaya naman po ginagawa namin ito. Pangunahan niyo po nawa si Tatay Romy sa pangunguna sa aming pag-aaral na ito. At ang mga tao pong, mga kapatid po namin narito ngayon, samahan niyo rin po kami. At basbasan niyo po nawa sila. Bigyan niyo po kami ng karunungan galing sa kalangitan na pinangako ng banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Amin pong hinihiling ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Po, Tatay Romy, pangunahan niyo po kami. Welcome ko po si Sister Linda, Sister Bless, Sister Gina. Nandito po si Sister Gina Solivan. Welcome po. Salamat narito kayo, Sister Marilu, Sister Lucille, at kapatid Robert. Okay po, Tatay Romy. Salamat po. Okay, maraming salamat, Brother Efren. At ito po ang inyong kapatid, si Brother Romy, upang mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. At ang ating pinag-aaralang tema mula noong tayo magpasimula ay ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Tayo po ay nasa pangatlong aralin na ng ating ginagawang pag-aaral at ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, ang banal na kautusan ng Diyos. So, yung unang aralin na ating tinunghayan ay ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, at yung pangalawa po na aralin na ating tinalakay nung nakaraang linggo ay may pamagat na ang layunin ng Diyos sa pagkalalang sa atin. At ngayon ay narito po ang pangatlong aralin na ang pamagat po ay ang banal na kautusan ng Diyos. Sa ating pag-aaral ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa banal na kautusan ng Diyos. Marami ang tumitingin sa kautusan bilang mabigat na utos. Ngunit sa Biblia, ito ay ipinapakita bilang banal, matuwid at mabuti.
Ang kautusan ng Diyos ay hindi ibinigay upang pahirapan ang tao, kundi upang akayin tayo sa tamang pamumuhay, ipakita ang kaligtasan at ituro tayo kay Kristo. Sa pag-aaral na ito, ang ating susuriin kung bakit mahalaga ang kahulugan ng kautusan ng Diyos. Ano ang kaugnayan nito sa pag-ibig at paano ito naging gabay sa buhay ng bawat mananampalataya. Ngayon, babasahin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kautusan mula sa Lumang Tipan. At narito po ang sinasabi ng Roma 7:12. Pwede po bang pakibasa, kapatid na Bless, ang ating talata? Opo. Okay, Romas 7, Kapitulong 12, o talatang 12. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Okay, so narito po ang description o pagpalalarawan sa atin kung ano ang kautusan. At narito po ang isa pang talata na nagpapahayag din at nagdi-describe kung ano ang kautusan. Pwede po bang pakibasa, kapatid na Efren, Mateo Kabanatang 5, talatang 17. Sige po. Ayon po sa Mateo, Kabanata 5, talata 17 ay, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Okay, maraming salamat po, kapatid na Efren. At ang sabi sa atin ay ang kautusan ay hindi ninais ng ating Panginoon na sirain o baguhin ang kautusan o mga propeta. Ang sabi niya, ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. So, kabaliktaran noong naririnig nating mga turo na ang kautusan ay sinira na, pinawi na, binura na, ang pahayag naman ng ating Panginoon, hindi ko ito sinira o hindi ko ito inalis, sa halip ang pagparito ko ay upang ganapin ang kautusan. Ibig sabihin, tuparin. Kaya ang kautusan ay tinupad ng ating Panginoon at ang layunin niya ay ito ay patuloy na umiral at kanyang ipinakita ang mabuting halimbawa kung ano ang pagsunod. Ngayon sa pangalawang bahagi po ay ang sinasabi ay ang kautusan ay banal. Sapagkat kung narinig natin ang mga itinuturo na ang kautusan ay pinawi na, so pinawi na po ba yung kabanalan? Pero dito sa ating pinag-aaralan ay i-describe ang kautusan bilang banal at nagpapakita ng tama, kung ano ang tama at kung anong mali. At ito rin po ay naglalarawan o nagsasalamin ng karakter ng Panginoon. So, atin pong basahin ang Roma Kabanatang 7 at talatang 12 na nagpapahayag kung ano talaga ang likas ng kautusan. Pwede po bang basahin, kapatid na Belinda? Sige po, Tay. Aking babasahin ang Roma 7 verse 12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Okay, so narito po ang paglalarawan kung ano ang likas ng kautusan. Ang sabi ay ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal at matuwid at mabuti. So wala tayong makikita na binanggit na ang kautusan ay mayroong kapintasan. Sa halip, ito po ay banal, matuwid at mabuti. Hindi po ba kung ang likas na ito ay makikita rin sa likas ng ating Panginoon na kung papaano ang kautusan ay banal, ang Diyos din natin ay banal, at kung papaano ang Diyos ay matuwid, ang kautusan ay matuwid din, at kung papaano ang kautusan ay mabuti, ang Diyos ay mabuti.
Bakit? Sapagkat ang kautusan ay galing sa Diyos at ang kautusan ay naglalarawan at nagsasalamin ng kabanalan at katuwiran ng Panginoon Diyos. So, yan po ang likas ng kautusan. Narinig natin madalas na sinasabi na pinawalan ng bisa, pinawi na ang kautusan. Madalas nating marinig sa mga nagtuturo ang mga ganitong mga statement o mga sinasabi. Pero mas dapat nating pakinggan ang sabi ni Jesus, huwag mong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ang pariralang kautusan at mga propeta ay karaniwang paraan ng mga Hudyo upang tukuyin ang buong kasulatan ng lumang tipan. So yung pong sinasabing hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta ay tumutukoy po sa mga sinulat ng mga propeta na inatasan ng Diyos na isulat kung ano ang salitang nais niyang isulat nila. So, kaya ang ibig sabihin ni Jesus ay hindi niya pinawalang bisa ang kautusan ng Diyos at hindi rin niya kinalaban ang mensahe ng mga sinulat ng mga propeta. Sino po ba ang mga halimbawa ng mga propeta? Si Esaias, si Daniel, si Jeremias, yun po ang mga halimbawa ng mga major prophets na binabanggit ni Jesus na hindi ko sinalungat ang kanilang mga isinulat. Siya ay naparito, si Jesus, upang tuparin ang mga utos na ito. Ang mga propeta ay maaaring tumukoy sa kanilang mga isinulat, kanilang mga pahayag mula sa Diyos at maging sa mga hula tungkol sa Mesiyas na natutupad kay Kristo. So yun po ang pahayag ng ating Panginoon. Malinaw, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. At kung sinasabi natin na ang kautusan ay hindi maaaring daan o hindi maaaring tagapagligtas sapagkat si Kristo lamang ang tagapagligtas, sinasabi sa atin na ang kautusan ay may layunin at hindi upang magligtas kundi ipakita ang pangangailangan ng tagapagligtas. So yun po yung ilan sa mga layunin ng kautusan kung bakit may kautusan na umiiral sa ating kapanahunan mula noon hanggang ngayon ay upang ipakita ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. Kaya narito po at tutunghayan natin ang mga layunin ng kautusan na ating tutunghayan sa gabing ito. Una, mula po sa Aklat ng Roma, Kabanatang 3, Talatang 20, ay sinasabi po sa atin na sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. So, ang unang layunin ng kautusan ay ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. Yun po yung unang sa mga layunin. Yung pagkakilala ng kasalanan. At ito po yung pangalawang dahilan o layunin ng kautusan. Mababasa po natin ito sa Kabanatang 7 ng mga taga-Roma at ang talata po ay 12 na ang sabi doon ay ganito. Pakibasa nga po, mababasa mo ba ito, kapatid na Robert? Siguro, Brother Efren, ikaw na lang muna. Okay, basahin ko po. Kaya ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano po ang layunin nito? Upang hubugin ang tao tungo sa matuwid na buhay, upang ipakilala ang tao sa kabanalan, upang ang kanyang buhay ay matuwid at naaayon sa ninanais ng Diyos na ipamuhay ng mga tao. At ito po ang pangatlong layunin. Mababasa po natin to sa Aklat ng Galacia na ang kabanata po ay 3 at
ang talata po ay 24. Pwede po bang basahin, kapatid na Bless? Utay. Okay, Galatia, Kapitulo 3, versikulo 24. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun. So, ang ikatlong layunin po ng kautusan, kung bakit ibinigay sa atin ng kautusan, upang maging tagapagturo natin. Ano ang ituturo nito? Tayo ituturo nito kay Kristo. Dadalhin tayo nito kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang tanging makapagliligtas sa atin ay si Kristo. Ang kautusan, ang pagsunod sa kautusan ay hindi paraan ng ating kaligtasan, kundi ang kagamitan ng kautusan para sa atin ay itinuturo tayo ng kautusang ito upang dalhin tayo kay Kristo, upang ilapit tayo kay Kristo, sapagkat makikita natin sa pamamagitan ng pagharap sa kautusan na ang sarili natin ay kulang, makasalanan. Ang sabi sa Biblia, tayo ay may pangangailangan ng tagapagligtas. At ang kautusan ang magdadala sa atin patungo kay Kristo, sapagkat siya lamang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Hindi yung pagsunod sa kautusan. Ang pagsunod sa kautusan ay bunga ng pag-ibig natin sa ating Diyos. So, ang pang-apat pong layunin ay narito. Ang sabi na ni Juan, ito po ay sinulat ni Apostol Juan sa kabanatang 14 at ang talata po ay 15. Ang sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang talatang ito ay umuugnay sa layunin ng utos ng Diyos sa pamamagitan ng paglilipat ng motivation para sa pagsunod mula sa legalistikong obligasyon. Yung kung motivation, may shift ng motivation, paglilipat, na ang iyong dahilan ng pagsunod sa kautusan ay kung dati ay dahil natatakot ka na hindi maligtas, ang talatang ito na binanggit ni Apostol Juan ay nagbabago sa ating motivation na ang magiging pagsunod natin sa utos ng Panginoon ay yung dahilan sa mayroon tayong relasyon ng pagmamahal sa ating Panginoon. Binabago nito ang kahulugan ng layunin ng batas ng Diyos. Hindi bilang isang paraan upang makamit ang kaligtasan, kundi bilang panlabas na bunga at ebidensya ng panloob at binagong puso na nagmamahal kay Kristo. So mula sa takot na siyang nagdudulot upang sumunod tayo sa kautusan, ay nailipat tayo sa damdamin ng pagtugon sa pag-ibig ng Panginoon. So pagmamahal ang nag-uudyok sa atin ngayon, sa halip na dati ay takot, kundi pagmamahal na kung bakit natin nasusunod ang utos ng Diyos. So mayroong paglilipat ng motivation para sa ating pagsunod sa utos. Dati ay takot, ngayon ay pagmamahal at pag-ibig dahil tinutugon natin ang pag-ibig ng Panginoon. So, ang ating conclusion sa ating pag-aaral, ang kautusan ng Diyos ay una, banal, ang pangalawa ay ang utos ng Diyos ay mabuti, ang utos ng Diyos ay matuwid, at ang utos ng Diyos ay ang motivation ay pagmamahal, hindi takot. So, ang kautusan ay hindi lamang isang kodigo ng mga tuntunin, kundi isang pagpapahayag ng puso at kabanalan ng Diyos na nagtuturo kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. So ito po ang ating paanyayang matutunghayan sa hapong ito, dahil ipinakita nito ang pagsunod sa kautusan ay hindi lamang tungkulin, kundi bunga ng pag-ibig kay Kristo. Maganda ito para sa panawagan sapagkat inaanyayahan nito ang mga nakikinig na tumutugon hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Narito po ang isang paanyaya, ang sabi ni Juan sa kabanatang 14 at talatang 15, kung iniibig niya ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso.
at iniimbitahan tayong tuparin natin ang kanyang mga utos. Ano ang ating tugon? Ito ay isang panyaya para sa ating lahat, para sa isang buhay na masaya, mapayapa, matuwid, at mayroong kabanalan at mayroong masayang kabuhayan. So, ito po ang pagwakas ng ating aralin sa gabing ito, at inaanyayahan ko kung sino man ay may katanungan tungkol sa ating pinag-aralang paksa ngayong gabi ay maaari mo pong itanong, at sama-sama nating pag-aaralang sagutin ang mga katanungan na makukuha namin sa inyo. Salamat po, kapatid na Romy, sa inyong pangunguna at sa tulong ng Banal na Espiritu. At tayo ay nakatapos muli sa ikatlong paksa na napakaganda ng ating mensahe mula sa Banal na Espiritu na isang paanyaya ng Panginoong Hesukristo na pinagkakaloob niya ang kaligtasan. At nais ko pong dagdag sa sinabi niyo, Tatay Romy, kung niyo pong mamarapatin na kasi nung bata po ako, naalala ko, nung ako po isang Katoliko nung araw at ako isang ngayong sakristan nga po. Ang sabi po noon nung bata ako, naalala ko, na kapag gumawa ka ng mortal sin, halimbawa, pumatay ka or nagpakamatay ka, ikaw ay siguradong mapupunta ka sa impyerno at dahil nga doon sa mortal sin na iyon. Ito ay naayon sa ikalimang utos ba yun? Ikalimang utos yata yun. Ika-6 o ika-7 na huwag kang papatay. Ayon doon po sa inyong ibinahagi sa atin na yung 10 kautusan. Subalit, dahil din po sa inyong paliwanag at marami pong salamat doon, ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo ay hindi nakabase sa pagtupad ng kautusan. Bagkus, nais ko lamang pong i-share dun po sa Efeso 2, Kabanata 2, talata 8 hanggang 9. Babasahin ko po para sa ating mga kaibigan na nanonood. Ayon po dito sa Efeso, Kabanata 2, talata 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya, si Pablo Santiago po ang nagsasalita dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangagligtas sa pamamagitan ng siya pala si Santiago, si Paul pala, si Pablo. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So ang ibig kong sabihin ito ay hindi po dahil sa pagtupad natin sa mga 10 utos na inyong binahagi sa atin ang magiging dahilan upang tayo maligtas. Ito po dahil sa Panginoong Hesukristo na kanyang paanyaya para sa atin at sa pagtanggap sa kanya, at dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, siya ay namatay pa sa krus para sa atin. At dahil tumutugon tayo sa kanyang pag-ibig, dahil iniibig din natin siya, sa tulong ng Banal na Espiritu, itong mga utos na ito ay ating tutuparin. Yung tinatawag na pagiging matapat at ang ating pananampalataya dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Salamat po, Ate Ron. Salamat po, kapatid na Efren, at kung mayroon pa po na nais magtanong o nais magdagdag sa ating araling tinunghayan ngayong gabing ito, ay amin pong malugod na inaanyayahan kayo, at bukas po ang aming pag-entertain para sa inyong mga karagdagan at katanungan. At doon po sa ating mga kapatid at kaibigan na nanonood sa atin sa online, ay narito po ang aming contact email number na para sa inyong mga katanungan o mga kahilingan tulad ng panalangin para sa inyo, sa inyong mga kaibigan na maaaring may sakit o karamdamang nais ninyong ilapit sa Panginoon upang gumaling. Malugod po namin kayong mapaglilingkuran sa abot ng aming makakaya, at sa tulong ng Panginoon ay kami po ay handang
maglingkod sa inyo sa pamagitan ng panalangin at pagtugon sa inyong mga katanungan. Salamat po sa inyo at pagpalain ng Diyos ang inyong mga buhay. Dahil mayroon lang ako nais itanong. Opo. Pwede niyo po bang ah, ipaliwanag yung kaibahan ng pagsunod na may takot o pagsunod na may pag-ibig? Ano ang kaibahan? Ay, maganda po yung tanong na yan, kapatid. Ang kaibahan po ay malaki. Parang ang pagitan po ay north at south. Pag sinabi pong sumusunod ka dahil ikaw ay takot, ay ang effort o yung pagsisikap ay nasa iyo. Dahilan sa ang nagtutulak sa iyo upang sundin yung kautusan ay yung takot na nasa puso mo na kapag hindi mo ito nasunod ay mayroong kaparusahan para sa iyo, maaaring kamatayan o maaaring kalugihan para sa iyo. Yun po yung isang dahilan kung bakit mo sinusunod, takot kang mamatay o takot kang mapahamak. Ang pagsunod po sa kautusan na ang nagtutulak sa iyo ay pag-ibig ay malugod mong sinusunod ang kautusan bilang bahagi ng iyong pamumuhay na tinutugon mo ang pagmamahal ng Panginoon na naunang ibigay sa iyo ng Diyos. Sapagkat sabi po sa 1 Juan 4:9, Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa Panginoon, kundi Diyos ang unang umibig sa Panginoon. Kaya bilang tugon sa kanyang pag-ibig na siya ang naunang pumansin sa atin, ay malugod nating sinusunod ang kautusan at masaya tayo sa pagsunod sa kautusan. Hindi po katulad roon sa kabilang dako ng ang pagsunod ay dahil sa takot na lagi kang may kaba. Lagi kang may takot na baka hindi ko kaya. Subalit kung ang motivation mo ay ang pag-ibig, laging masaya ang iyong damdamin at ang iyong puso ay may tiwala na dahil mahal ka ng Diyos, ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka nag-iisa, ang Diyos ang kasama mo. Yun po yung pagkakaiba. Maraming salamat po sa inyong maliwanag na paliwanag. Kasi nais ko lang ibahagi yung aking karanasan sa noong unang bago pala ako Adventist. Teka lang po sa Maaring- kapatid Linda, nariyan po. Tayo pwede pong stop niya na yung video share niya para lumaki yung picture ni kapatid Belinda habang nagsasalita siya. Stop sharing. Wala na pong share. Hindi, nakashare pa po kayo, Tay. Nakita ko yung video ninyo. Ayan. Okay, sige po. Sige po sa kapatid Belinda, tuloy niyo po yung sabi niyo. Itutuloy ko yung aking karanasan sa buhay ko. Kasi nung una, masasabi kong ang pagsunod ko ay may kasamang takot. Kaya siguro hindi ako at ease. Yung ibig sabihin, hindi ba palagay ang loob? Kaysa sa naranasan ko ngayon na kahit ako'y maraming naranasang mga karanasan na kumbaga masalimuot kasi hindi ko naman maitatanggi yun. Talagang nararanasan ko, alam ng Panginoon yun. Pero sa panahon ngayon, masasabi kong ang pagsunod ko ay hindi natakot kundi pag-ibig na sa Panginoon kasi nagagawa ko pa rin ngumiti sa kabilaan ng mga karanasan kong malungkot. Ibig sabihin nadadaig ng pag may pag-ibig ka sa Panginoon, susunod ka ng hindi sa pilitan kundi kusang loob mo na. At saka yung masaya kang ibabahagi yun sa iba. Yung nararanasan mo may pag-ibig ka sa Panginoon. Hindi mo kasi yung iba nahihiyang ibahagi ang Panginoon, di ba? Pero ang sabi ni San Pablo, hindi niya ikinakahiya ang salita ng Panginoon kasi doon niya naranasan yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kahit marami siyang karanasang mga affliction sa buhay, patuloy pa rin siyang naglilingkod sa Panginoon kahit siya ay nakaranas ng pag-uusig dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon. Hindi niya ito inaalintana kundi patuloy niyang ibinabahagi ang salita ng Panginoon. Kaya tayo ang
tayo ngayon ano yun, tayo ngayon kumbaga, atin yung, ang tawag doon, hindi ko ma-express, yung tayo kumbaga, ano ngayon, kung ito hindi ko masabi eh. Kumbaga, tayo ngayon ang nakakaranas ng kanyang karanasan din na kagaya ngayon, tayo ay sama-samang nagbabahagi ng salita ng Panginoon kasi nais din natin na ang kapwa natin ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Iyan lang po. Salamat po, kapatid na Belinda. At tunay na may malayo ang pagkakaiba ng pagsunod sa kautusan na ang motivation ay takot at yung pagsunod na pag-ibig at pagmamahal ang ating nagtutulak sa atin. Payapa tayo, masaya tayo sa pagsunod. Hindi po yung sa pilitan lamang na obligasyon para sa atin ang pagsunod sa kautusan. Kapag may pagmamahal, ay bahagi ng ating buhay na mayroong kapayapaan ng automatic na pagsunod sa utos ng Panginoon. Na masaya tayong sumusunod sapagkat batid natin dahil mahal tayo ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo sumusunod ay sa kapakinabangan natin. Hindi sa kapakinabangan ng iba, hindi sa kapakinabangan ng Diyos, kundi sa kapakinabangan ng ating kaluluwa, kaya tayo masayang sumusunod. Mayroon pa Pero po ba? nais ko pong susugan o dagdagan ang sinabi ni kapatid Belinda at saka sinasabi din ninyo para sa ating mga kapatid na ang pagtugon sa pag-ibig ng Panginoon ay inaalay sa atin at ino-offer. Ay tayo umiibig sa Kanya at dahil doon sumusunod tayo sa Kanyang mga kautusan. Kapag sabi sa Biblia, kung ako'y iniibig ninyo, sundin ninyo ang aking mga utos. Malinaw po, si Jesucristo po nagsabi noon. At kaya naman po tayo tumutugon sa ating sa mga kautusan at kaya po tayo sumusunod sa kautusan dahil nga sa pag-ibig. Ngayon, meron po kasi mga sitwasyon na o konsepto o pag-iisip na iibigin ko ang Panginoong Diyos dahil gusto kong mapunta sa kalangitan. Ano po? Dahil po dyan, yung po ang aking motivasyon na iibigin ko ang Diyos dahil gusto kong maligtas ako. Subalit mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay ito'y isang tugon sa pag-ibig niya sa atin. Sapagkat sinabi niyo nga, Kate Romy, na tayo inibig muna ng Diyos kahit tayo makasalanan. At dahil doon, kung makikilala natin ang Diyos ng lubos, makikita natin sa sarili nating katwiran at pamamaraan na tama nga, dapat palang ibigin ng Diyos dahil nakilala natin siya kung gaano niya tayo kamahal. At hindi dahil sa ating adhikain o dahilan na maligtas sa kalangitan. Bonus na lamang po yun, kumbaga. Pero po ang talagang number one dito ay ang pagtugon sa kanyang pag-ibig na inalay sa atin muna at dahil dyan, nakilala natin sa lubos, binigyan tayo pagkakataong maligtas, kaya doon iibigin natin siya. Ang takot na sinasabi pa na takot mawalay sa kanya dahil sa relasyon na binigay niya sa atin, kaya ayaw na natin magkasala dahil sa pag-ibig na gusto nating i-maintain at ang relasyon na ito. Salamat po tayo. Okay, maraming salamat po, Brother Efren. Nag-aanyaya pa kami ng ibang mga kapatid natin. Nais na magtanong at nais na magdagdag ng mga paliwanag tungkol sa paksang ating tinunghayan sa gabi ito. Mayroon pa po tayong nalalabing oras sa ating mga paksang pagtatanungan sa ating paksang tinalakay ngayon. Okay, so kung magkaganon, wala na po kayong katanungan, maraming salamat po sa inyong
dalo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa muli ay inaanyayahan ko po kayong muli sa pagkikita natin sa susunod na linggo upang ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na ito ang pagdudulot para sa atin ng kapayapaan, pag-unawa sa pagmamahal ng Panginoon, at ang layunin ng Diyos na maging mabuti ang ating buhay, maging masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat, Brother Efren. At hanggang dito na lamang at tayo po ay tapos na. Salamat po muli. Nais ko po muling idiin sa ating mga kapatid na nakikinig sa online ay welcome po kayong magtanong kung meron po kayong mga katanungan na pinakita kanina ni Tate Romy. Kung ngayon lang po nakita ito, i-rewind po ninyo yung video at makikita nyo doon ang email address na maaari nyo gamitin upang kayo magpadala ng katanungan o mga prayer request. At malugod po namin itong sasagutin at malugod din po namin kayong kapanalangin. So, tatapusin po natin ito sa pamamagitan ng closing prayer. Maaari po bang pangunahan nyo kami sa ating closing prayer? Sister Lucille, maaari ka ba mag-pray? Nagluluto siya, makikinig lang siya. Sorry. Okay, si Sister Bess na lang. Salamat po. Okay. Okay. Nalangin. Okay. Ang mga banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa paalala niyo sa amin na kami ay dapat sumunod sa inyo. Sumunod na may pag-ibig, hindi may takot. Dahil kung may pag-ibig, Panginoon, ang pagsunod namin sa inyo ay masaya at kami ay hindi nag-aatubiling sundin ang lahat ng mga paalala niyo sa amin, ang inyong mga kautusan. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa pagsunod na yon ay mayroon kaming gantimpalang matatanggap dahil ang inyong pangako ay sabi ninyo ay huwag kami mag-alala dahil mayroon kayong pangako na tahanang ihinanda para sa amin. Kaya magpatuloy kaming tapat sa inyo, Panginoon, hanggang sa wakas upang sa gayon ang pangakong iyon ay aming matanggap. Patuloy niyo kaming samahan, Panginoon, sa aming pag-aaral sa every Sunday, Panginoon, ng gabi ay saliksikin. Tulungan niyo kaming bigyan ng karunungan sa pag-aaral na ito upang sa gayon, Panginoon, hindi namin mailigaw ang mga tao na bibigyan namin ng ibabahagi ang mga salita niyong ito. Batid sa kanila, Panginoon, kung ano ang inyong mga salita na nasusulat, Panginoon, sa aklat ng buhay. Maraming salamat muli, Panginoon, at sa aming paghihiwalay na ito ay samahan niyo kami sa gabi at ganoon din, Panginoon, ang mga nanonood sa amin na magpatuloy sila, Panginoon, mag-aral at magsaliksik ng inyong mga salita. At madama din nila kung gaano kayo kabuti sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po muli, mga kapatid. Salamat, Sister Bless, sa inyong panalangin. Pero sa inyong pangunguna. Salamat po. Everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoong lahat. Okay, see you tomorrow morning. Lain kayo. Bye-bye.